Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence. Nako kabibig, eto ng ating chika ngayon. Bakit? Dumating na si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu. Opo mga kabibig. As in, ewan ko ba kung meron bang sumigaw sa kanyang pangalan na BBM, BBM? Nako kabibig, alam nyo ba? Puro na siya turo ng turo. Turo ng turo, the BBM style, na may mga sakunang mangyari, pag pupunta siya, turo siya ng turo. Ano mang tinuturo mo dyan? O eto kabibig, ang picture ni BBM. At ang mga tao ay natawa sa kanyang ginagawa na puro lang turo ng turo. Ano ba ito sa BBM? O, ito ang sabi, Marcos Jr. itinuro ang pinsala ni Tino sa Cebu. Personal na bumisita si Marcos Jr. sa Liloan, Cebu upang makiramay at magbigay ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Tino na nagdulot ng matinding pagbaha at pinsala sa lugar. So puro lang turo daw si BBM. O yan, tingnan nyo kabibig, may mga picture pa dito. Diba? The trademark tudlo-tudlo. Baka manuno. Hoy, wag kang turo ng turo, baka manuno ka. Sabi sa amin naman tatanda noon na huwag daw magturo kasi manuno. O, tingnan mo. Pinagtawanan na lang si BBM dahil sa kanyang ginagawa. Turo siya ng turo. Ano bang, nakakatulong ba yung pagturo ka ng turo sa mga nasalanta? Dapat sana, ang ginawa mo, magbigay ka ng tulong. Speaking of tulong mga kabibig, magbibigay naman si BBM ng tulong. Pero ito ang tulong ibibigay ni BBM kabibig, ito ang storya. After a few days, Bongbong Marcos finally went to Cebu to offer this. 5,000 for households with damaged houses. 5,000 para sa mga damaged houses ibibigay ni BBM. Tapos 10,000, 10K, 10,000 pesos for those homes were destroyed na pwedeng gamitin pang pabahay, magamit. Yung 10,000 gamitin mo magpatayo ng bahay. Hala! Anong maitatayo sa 10,000 pesos BBM? Ano ba naman to si BBM? 10K daw. Yung nawala ang bahay, tapos gamitin na yung 10K para magpatayo, pangpatayo ng bahay. 5K yung medyo na-damage yung bahay. Ito kabibig Ito kanina yung briefing ni BBM, makinig tayo, sabihin niyo man gawa-gawa ko yan. Galing sa bibig ni BBM, yung 10K daw ay para pangpatayo ng bahay. Eto kabibig, makinig tayo kay VVM. Kita nyo na ba si VVM? Yan si BBM nagpunta ng Cebu after few days na tapos na ang baha. Ito, ano kayo nangyari? Ito na. Tapos lang ng briefing tungkol nga sa mga nangyari sa Bagyong Tino. And nakuha na nakapunta kami sa ibang lugar, yung mga evacuation center na nasira. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. Of course naman, nakita natin na yung mga linagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya. Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So what we did ay siyempre kagaya ng dati. Sana sinabi mo kabibig yung mga dike, substandard. Hindi kinaya ang tubig, substandard. Ano ba naman yan? Pinagtakpan mo pa. Pumunta na lahat ng mga agencies. Of course, nauuna dyan is the DSWD mag-provide ng relief goods. Mali ka, OVP OVP. Para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate, nasiraan ng bahay. Yun ang unang-una. So food and water. Tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung merong mga nasugatan, merong mga nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo. At binibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon, 5,000 para sa mga partially damaged na bahay. Tignan nyo 5,000 para sa partially damaged na bahay. Kinig kayo. Makakatanggap kayo ng 5,000 sa mga partially damaged na bahay. How do you define partially damaged? Yung nabahaan,
pero hindi nagiba ang bahay. Yun ba ang partially damaged? Particularly ganun talaga. Yung nabahaan na bahay, pinasok ng baha, pero hindi nagiba ang bahay, I think yun ang partially damaged. 5,000 ang ibibigay. Kaya ba sa mga nasirang gamit? Kaya ba sa mga pagbangon muli ng mga tao? Ewan ko, 5,000. At 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. 10K ha para magamit, para magpatayo ng bahay. Comment down below. 10K daw. Sa'yo na nawalan ng bahay, pangpatayo ng bahay. Hindi ko mawari, hindi ko ma-mathematics ba? 10K. Anong mabibili mo sa 10,000 para pangpasimula ng bagong bahay mo? Hindi ko Oh my God. Ito lang ba ang tulong na maibigay ng gobyerno ni BBM? 10K? Hala, uy. 40%. Parang, wow. Pero kung corruption sa flood control project, bilyon-bilyon ang kinurakot ng mga politiko, ang mga tao na gahaman ng pera. Pero ito, mga sambay ng Pilipino to, mga taxpayers to, 10,000 lang ang maibibigay. Sabi ng iba, okay na lang yan kabibig, at least may 10,000 na ibibigay ni BBM, pang panimula sa kanila. Ikaw nga mabahaan, ikaw yung masira ang bahay, anong magagawa mo sa 10K? Makakapagtayo ka ng bahay? Ito kasi si BBM hindi sanay sa hirap. Diba? And so that is ongoing now. Later on, patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i-relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. At nakapagpatayo sila ng bahay dun sa no-build zone. Kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu to include the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa, maglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron din tayong temporary shelter para doon sa hindi pa makauwi ng kanilang bahay, but eventually ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay. In the meantime, kung habang binabalik dahan-dahan ang buhay ng ating mga kababayan sa normal, ay nandito naman lahat ng ibang ahensya, hindi naman umaalis at nagpapaikot pa nga ang public works, for example, nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada, baka na-erode, baka kailangan ng ayusin, baka kailangan sarhan. Pero so far, mukha namang maayos. May mga dalawa-tatlo na kailangan tutukan, kailangan tignan na mabuti. Baka hindi na pwedeng gamitin dahil nasira na dahil sa baha. So ito, yung mga engineer namin ng Public Works ay papupuntahin na namin doon para inspeksyonin na nila lahat. At nagbigay din ako ng warning sa ating mga local executives na may padating pa na bagyo. Ngayon, sa tingin namin, hindi naman yata dadaan dito sa Visayas, pero mag-ingat pa rin lahat at hindi natin alam dahil kami kuminsan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon and Central Luzon, ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. But we are very, very sorry. Hindi ko siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At
hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin. But anyway, nangyari na. We will be helping the families of those na naging casualty. We will help them to recover, put them back on their feet, and do what we can to make up for the loss that they have suffered. And that is, again, I made the same promise to Cebu, your governor and your mayor, that as long as the national government is needed, we will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay at hindi na kami kailangan para sa mga tulong na dinadala namin, then we will remain here. All right? BBM, they will remain in Cebu hanggang hindi makabangon ang mga Cebuano. Very good, ha. Make sure, BBM, ha, you will remain in Cebu. You will look out and check updates kung nakakabangon na ba lahat ng nabahaan. Kung nabibigyan na ba ng 10K para makapagpatayo ng bagong bahay, yung mga nasiraan ng bahay. Ha? BBM, ha? Sinabi mo yan. Maraming salamat. Thank you. Good afternoon. BBM, ha, yun. Sinabi mo, BBM, ha? Sinabi mo, BBM, na hindi kami aalis dito. Diba? Hindi kami aalis dito hanggang hindi maging maayos ang buhay ng mga Cebuano. Wow! Galing ni BBM. Sabi ni BBM yan, ha? Sige nga. Ito ang sabi ng mga netizen. 10K sa washout ng mga bahay. Anong magagawa namin sa 10K? Ang mahal ng mga materyales. 5K sa partial damage. Nasaan ba si Martin? Ilabas yung bilyonis niya. Ang lakang. Ito pa. Nako, BBM, grabe ka naman. Nagpa-press con si BBM. Ngayon lang natin siya nakita after ng kalamidad. Akala namin, presidente ka. Nako, sure ba? 10K sa mga nasirang at nagibang bahay? Paano kami? Di ba? Mama, magbibenta naman kayo ng 20 pesos kilo na bigas. Nako, ito yan na. Hala, walang nag-react ng heart emoticons, puro galit na emoticons. Yun ang sabi ng mga netizen, mga kabibig. Patawa si BBM to build a house, 10K. Nako, na all para nung kandidat kumpara sa flood control, punong-punong malitang inebalay kuno. 10K versus mali-malitang pera daw na dinedeliver sa mga bahay ng mga politikong ganid sa pera. Ito ba? Ano ang maipatayo namin sa 10K? Wow, crazy, ha? Ito pa, nakakasok lamang pagmumukha ni BBM. 5K at 10K? Anong mabibili namin? Walis? Hala. Pasensya na lang po, kahit tangkal sa manok, di magkakasya yung 10K. Sinabi mo pa, lutang na lutang. Trillions ang i-release mo para ibigay mo sa mga nasa lanta ng baha. Ito na. Bakit sa Cebu lang? Ang Negros needs help too. Our houses has been washed out and families has been displaced. Ito pa. 5K to 10K para sa mga biktima. Tapos yung kay Zaldico, bilyon-bilyon. Anong magagawa namin sa 10K? Coming from a president, wow. CR nga lang, 10K na. So yun, kabibig, ha? Yun ang komento ng mga netizen. 5K versus bilyones ni Zaldico at Martin. Uy, grabe naman. Ito, Sosme, nakakatawa itong mga sinasabi ni BBM. Yun, kabibig, ha? Ang liit naman, akala ko ba trilyon ang budget? Paano yung mga sasakyan na damage din? Uy, wag na naman natin ipaako kay BBM yung mga sasakyan na damage. Ano ang maipapagawa namin ng 5K at 10K? Ay, ano ba talaga ang buhay natin dito? May gobyerno pa ba ang Pilipinas? Yan po mga kabibig, ang komento ng mga netizen hinggil sa ibibigay na cash benefits ni BBM para sa mga nasalanta ng bagyo. 5K sa mga partially damaged at 10K para sa mga nagiba ng mga bahay para pangpatulong na maipatayo ulit ang bahay ninyo. Diba? At sabi ni BBM na hindi kami aalis hanggang hindi makapagsimula
ang mga Cebuano. Sabi ng isang netizen, BBM, huwag ka lang mag-focus sa Cebu. Marami din sa Negros at sa ibang parte ng Pilipinas na natamaan ng bagyong Tino. Puntahan nyo din yun. Kasi naghihintay din sila ng tulong galing sa gobyerno. Okay. So yun lang kabibig ang ating Lebak-Lebak for today. At least naman lang, may 10K at 5K. Magpasalamat na lang tayo sa gobyerno kasi naisipan din nila na magbigay ng 10K at 5K. Sabi ng isang netizen, huwag na lang tayong umasa sa gobyerno kasi parang hindi ka asa-asa. Ano ba kayo? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.